minute. Yan, mga kapatid po sa Bohol, maraming salamat po sa inyo. At ang kalaban ko sana ay si Pastor Butlay, pero tinakbuhan tayo dahil nakita nyo naman kanina na ang kanyang Pastor Archie ay nakawawa at nabulgar sa kasinungalingan. Ngayon, ating titindigan sa awat tulong ng Diyos ang pagkatinuod ng simbahang Katoliko, ang matunay kasyang ditukod sa atong Ginoong Jesucristo, sumala sa Biblia ug referensya. At titindigan natin ang katotohanan na ito ayon sa Biblia at referensya, because we are not focused on our own opinion. We are focused to the opinion of the Bible scholars, all historians na matatalino pa sa akin, sapagkat ako po ay high school dropout. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid, tawa ay marami tayong matutunan sa debate na ito sa ating katungkaling at sa akin upang tayo ay maligtas. Okay, dako naman tayo sa negative. Ang kanyang relihiyon ay Philippine Catholic Church na si Pastor Prince Sali, nalimutan ko. Pakilala, 1 minute. Ako naman, harap ng mga gwapo na ito na patunayan nila nga ang Roman Catholic ang totoo na tinatayo ni Kristo. So, pakinggan natin kung ano ang mga versikulo nila para basahin natin kung maigi, kung totoo ba ito. Salamat. Okay. 5-5 lang. Okay, ngayon ay tayo mga magsisimula na 5 minutes. Nandiyan ba yung timer? Kasi yung Yes, so. Okay, 5 minutes. Mauuna ay affirmative. Time start now. yan, magandang hapon sa inyo ulit mga kapatid. Kaya nga ng ating titindigan sa 5 minuto na ito ang pagkamatuod na simbahang Katoliko na itinayo mismo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at ayon sa referensya. Ngayon, ano ba ang patunay? Maglalabas lang ako ng isang haligi ng elementary school sapagkat hindi ko masyadong preparado ang debate na ito sa kadahilanan, kaya ng sinabi ko kanina, ang kalaban sana natin ay si Pastor Butlay. Ngayon, basahin natin sa 16:18 ng Mateo para malaman natin sino ba ang nagtayo. Ang sabi, o ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, na anumang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit, at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Aba, ito palang simbahang itinayo ni Kristo, meron pala itong otorisasyon. Anong klaseng otorisasyon? Yung susi na anumang ipahintulot sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Ngayon, ano pang buto sa iglesia na yon na itinayo noong 1st century, historically speaking? Sa 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa at gumawa ng alagad. At sila'y kanyang pinautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, inutusang magbautismo. Kaya sa 4:5 ng Efeso, merong isang pananampalataya, merong isang bautismo. 1. Yung banal, 14:33 of 1 Corinthians, Holy, Catholic. 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa, nangaral. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi nag-umpisa sa Jerusalem o sa Israel. Catholic, Apostolic, aral apostoliko, may koneksyon sa mga apostoles. Historically speaking, kaya natin i-prove, pero hindi natin ito tema sa ngayon. At hindi rin natin tema ang apostolic succession sa panahon ngayon. Apostolic, yung church, yun nga yung itinayo ni Kristo sa 20:28 ng Gawa, na ayon sa original translation sa Greek o sa
Kalimutan ko na kung anong Greek yun, kundi sa Greek transliterated, mababasa natin, Imen et Ecclesian to Theo. Ecclesian means church, to means of, Theo means God. Ano yung Ecclesian to Theo na itinayo ng 1st century nag-umpisa sa Jerusalem? Maliwanag mismo sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 227, yun ang simbahang Katoliko. Because the Catholic Church is founded by our Lord Jesus Christ. At yung iglesia na yun, na tinawag na Iglesia Toteo, sa 1.7 ng Roma, nakarating sa Roma. Pagkatapos makarating sa Roma, nakarating sa Espanya. At pagkatapos makarating sa Espanya, nakarating sa Pilipinas, na ayon sa kasaysayan, sa The Philippine a Unique Nation by Sonia M. Saide, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian origin, being founded by Jesus Christ. Therefore, maliwanag na maliwanag, referado yung itinayo ni Kristo na tinatawag na simbahang Katoliko, Apostoliko, Romano doon sa iglesyang itinayo sa Jerusalem sa 16 hangtod sa 18 ng Mateo. Ano pa? Pagkatapos mga lahat, anong sabi ng mga apostoles? Sa 9:31 ng gawa, Imen et Ecclesian Catholic. Imen et Ecclesian Catholic means universal, na ayon mismo sa Groyler Encyclopedia, it referred to the divine society founded by Jesus Christ. Saan pa referred yung word na Catholic? Kasi siya, Philippine Catholic. Baka malito kayo. Philippine Catholic siya. Ako naman, Roman Catholic. Ngayon, kanino ba referred yung word na Catholic? Sa kanila ba? Hindi. Referred yun, ayon sa Groyler Encyclopedia, to the divine society founded by Jesus Christ. At ayon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, yun ang simbahang Katoliko, Apostoliko, Romano. Amen? Amen. Kaya dito sa 5 minuto na ito, swak na sa ating utak na malaman ayon mismo sa kasaysayan at ayon sa Biblia na ang simbahang Katoliko, ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo. Eh may ginagamit pa mga iglesia ni Manalo sa 16 ng Roma. Churches of Christ na nominative plural na referred to the Catholic Church rin yun. Ayon sa Catechism of the Catholic Church 811. Taghang salamat mga kapatid. Dako na tayo sa cross-examination. Okay, dako na tayo sa cross-examination. Time natin ay 7 minutes. Ano? Simula tayo in 3, 2, 1. Proceed. Okay. Unang tanong. Saan lugar na itinatayo ng Panginoon ang kanyang iglesia? Sagot. Maliwanag na nabasa ko na mismo, kaya niya tinatanong dahil hindi niya alam, hindi siya nakinig. Ayon mismo sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, the Roman Catholic Church began in Upper Rome and Jerusalem, hindi sa Pilipinas, kundi yung nasa Jerusalem na itinayo ni Kristo nakarating sa Pilipinas. Alin yun? 9:31 ng gawa, yung Imen et Ecclesian Catholic means universal, means Catholic Church sa La Sagrada Biblia, hindi Philippine Catholic Church. Ano ka? Next question, Pastor Sali, yung mahirap. Ang tanong, kung Jerusalem doon itinatayo, bakit Roman Catholic ang pangalan? Maliwanag, idineclare ng simbahan, sapagkat ang simbahan nagmula sa Jerusalem, binigyan ng otorisasyon, hindi ka na naman nakinig. Sa 16:19 ng Mateo, na anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Eh nasa Roma, 1.7 ng Roma, at ayon sa pasyong mahal, magmula sa Jerusalem. Saan magmumula? Sa Jerusalem. Lahat ay inyong libutin. Eh nakalibot, nakarating sa Roma, idineclare ng simbahan sa pamamagitan ni San Ignacio, Santa Iglesia Apostolica Romana, wala ka nang pakialam doon. Mahalaga, natindigan natin, ang simbahang Katoliko ay may otorisasyon na pumili ng mabuting pangalan sa 22.1 ng Kawikaan. Next question please, yung mahirap po.
Sabi na hindi mahirap. Sa tingin lang hindi mahirap, pero nahirapan na eh. Ang tanong, yung sinasabi mo Mateo 16:18, ang authority ng mga tao maglagay bang pangalan o magturo ng katuruan ng iglesia? Ang nakalagay, magturo. At isa sa turo, sa 20:1 ng Kawikaan. Tingnan nyo, hindi talaga nakikinig. Isa sa turo na binigay na autorisasyon sa simbahan sa 20:1 ng Kawikaan, yung pagpili ng mabuting pangalan. Ano ba yung pangalan? Nabasa na natin kanina ang kulit eh. Tutulong pa eh, ikaw at tumakbo. Anong sabi? 9:31 ng gawa, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Lalabas yan, kalaban mo si Apostol Pablo. Magtulong pa kayo, wala kayong kaya kay Apostol Pablo. Next question please. Okay. Ngayon, ginamit mo rin ang Mateo 16:18. Sino ang sinabihan niyan na bigyan ng authority? Yung mga pare at yung mga pastor. O yung mga apostoles. Okay. Maliwanag, ang binigyan, ang apostoles. Ano ba ang apostoles? 2:13 ng unang 1, fathers. O tinawag na fathers in faith. Kaya kahit apostoles, pari yun, fathers. Maliwanag na maliwanag, 2:13 ng unang 1, sinusulatan ko kayo mga ama. Sino yun? Kasama si Apostol Pedro na binigyan ng autorisasyon. Kaya, di ba mo yun nilatag ko, wala ka pang nagigiba. Maganda, magtulong na kayong dalawa. Next question please, yung mahirap. Akala ko ito, gwapo lang, kabugero pa pala. Tulog, nahirapan na, nagalisod-lisod pa. Okay. Si Pedro ba, siyang inutosan ng Panginoon, ano ang ipahintulot dito sa lupa, ipahintulot sa langit. So, ano ang ipinangalan ni Pedro sa iglesia na tinatayo ni Cristo? Ano ang pangalan? Maliwanag, yung binigay kay Pedro autorisasyon, yung magpahintulot, isa sa 22:1 ng Kawikaan, yung pagpili ng mabuting pangalan. O, sabi ko sa iyo, tumulong ka na. Ano yung pangalan na siyang ipinangaral ng mga apostoles, na siyang referred sa Ecclesiasto na yun, nalatag ko kanina? Maliwanag na maliwanag. Sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Hindi born again, hindi Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi MCGI, kundi Simbahang Katoliko. Kaya kayong mga hindi Katoliko, repent na kay Cristo. Bumalik na kayo sa Simbahang Katoliko. Kasama ka na Darwin Putlay. Magtulong na kayong dalawa, pagbubuhuling ko kayo ngayon. Next question please, yung mahirap. Kayo dito pumunta sa Bohol, pag kayong ganyan. Kung ano ang tanong, yun ang sagot lang. Yan, marami. Marami. Okay. Ang tanong, baka palayasog kami dito sa Bohol, makingat kayo. Ang tanong na ako, saan mabasa na ang apostoles ay nangangalan na tinatayo nila ng iglesia, ang pangalan ay Roman Catholic? Saan mababasa? Sila ang nagsulat, ha? Sino ba nagsulat ng gawa? Ang nagsulat ng gawa, maliwanag, si San Lucas at si San Pablo. Ngayon, ano ba sila? Si Apostol Pablo Apostoles. Anong mababasa natin? Maliwanag, Iglesia Católica Apostolica Romana. Ano ba to? Tinuro! Hindi naman sumasayaw si Apostol Pablo nung sinabi niya yan eh. Siyempre, tinuro niya yan sapagkat ang katungkulan ng mga apostoles sa 28:19 ng Mateo, magturo sa lahat ng bansa. Ano yung tinuro? Yung iglesia. Ano yung iglesia? Iglesia Católica Apostolica Romana sa La Sagrada Biblia. Kaya kung may babasahin siyang Tagalog, hindi talaga mababasa yan. Because the word Las Iglesias Católica is Spanish. Na hinamo sa Greek na ang nakalagay, Given et Ecclesia Catholes. Hindi niya pa nagigiba. O kayo ang saksi. Dinadamay pa yung mga taga-Bohol. Kaya ako nandito para magbigay liwanag sa mga pastor na ito na matagal nang naninira sa Simbahang Katoliko. Ngayon, hindi na makaporma. Next question. Nagtutulong na yung dalawa. Okay, basahin ko sa nagay mong bersikulo. Atak-atak ka, alam ni Tagaloga. Okay. Buhat 9:31. Basahin ko.
og mao nga ang iglesia sa tibuok Judea, sa Galilea ug Samaria nakabaton og kalinaw. Nasaan naman ito ang Roma? Ayun naman, ilokong na kami. Akala mo sa mga maluloko ninyo? Binasa ko. Yung ginagamit mo, Biblia. Ito, ang tanong. Sa 9:31, may mabasa ba ito ng Roman Catholic? O, ang iglesia ng Roma? Basahin mo. Mababasa ba? Mababasa ba? Maganda! Kayo na bumasa mga kapatid! Ano ba nakalagay? Biblia na? Iglesia Katolika Apostolika Romana! Letra por letra! Sino kayo nanloloko sa buhol? Ay, nako! Amaan sa yawa! Dili sa Ginoo! Precisely, ano na? Oh, ano mababasa? Iglesia Katolika Apostolika Romana na hinamo sa Griego na himet et Ecclesian Catholis means universal, means Catholic Church na referred sa Ecclesian Toteo. Time na. May last question pa. O sige, paltan mo, gawin mo ulit 5 minutes para makapuntos. O, patagalin mo yung tanungan, gawin mo 5 minutes para makapuntos. Nakapuntos kayo? While mababasa sa Biblia, ito ang Biblia eh. Hindi yan eh. Okay, ito ang tanong. Yung turo ng mga apostoles sa buong sanlibutan, magkapareha ba ang turo sa Roman Catholic? Yan ang tanong. Pareha ba ang turo? Hindi natin tema yung turo. Ang tema natin kung itinayo. Dahil kung turo, sana patutunayan ko na ang katuruan ng simbahang Katoliko, turo ni Kristo. Hindi naman yun ang tema eh. Hindi marunong sumagot sa ano ito. Hindi professional na debate ito. Maliwanag, hindi niya natutulan, talo na agad sa tanungan pa lang na ang simbahang Katoliko itinayo ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. Mamaya sesemplang na naman siya. Kaya nagpapatulong kay Butlay eh, dahil hindi niya kaya mag-isa. Hindi niya kaya ang simbahang Katoliko. Kaya, time na, moderator. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Okay, dako tayo sa second stand ng kapatid na Princess Ali. Okay. Okay, proceed tayo. 5 minutes. Start tayo in 3, 2, 1. Action. Ito, ano ba ang nakain ng mga tao? Magdapat na magpaliwanag. Kalma lang ang kalaban niya. Kaya, ito ang nangyayari. Kasi, itong mga tao na to, hindi sinabayan yun sa mga Katolik defender sa Bohol. Kasi, pahiya sila eh. O, di ba? Kaya, ginamit ito na. Ang usapan namin, dito sa Galoy. Hindi lang pumunta sa Galoy. Wala sa tema, wala sa Tatapon. tema. Ngayon, kung sabihin lang, doon sa mga aklat na ginamit nila, sa folder, walang Biblia ang binasihan. Folder ang ginamit nila. Kaya ako naman, nagdala talaga ako ng Biblia ng Katoliko. Kung totoo na Roman Catholic ang Iglesia tinatayo, bakit hindi gamitin ang ginawa ng Katoliko na Bible? Para totoo. Mahirap na mangloko tayo mga kapatid dito sa Bohol. Kasi ang mga tao dito sa Bohol nagpabasa ng Bible. Ang gusto ng Diyos na hindi linglangin ang mga tao rito. Kaya may Bible binabasa eh. Ngayon, ang nakalagay sa Biblia, si Kristo nagsabi ng mga tao na ito, humayo kayo sa buong sanlibutan. Mula ang Jerusalem. Doon Jerusalem natayo na ang iglesia na ipinatayo ni Kristo. Sinabi ni Kristo, yung ginawa ng mga tao, ng mga apostoles, gawin ninyong aking alagad. Eh siyempre, kung magawa ng alagad, may tinuturo. Eh sabi ni Kristo sa banal na kasulatan, sa 1:8:31, kung totoo kayong alagad ko, sundin ang turo ko. Hindi matutunayan totoong iglesia sa pangalan. Dahil ang Panginoon ay
nagtuturo sa kanila. Hindi tinuturo yung pangalan ng iglesia. Bakit niyo pinalaki yung Roman Catholic na hindi naman tinuturo ng Panginoon sa mga apostoles? Na gawin yung Roman Catholic ang mga tao. Gawin yung alagad ko. Kaya ang tapa magsalita, parang totoo, hindi pala. Kaya mahiya naman kayo. Kung matapang kayo na magsalita ng tungkol ng salita ng Diyos, gamitin yung salita ng Diyos. Ilukuhon niyo ako na matanda ako sa inyo. Bago kayo na Katoliko, daan ba mga Katoliko, hagpera sa pagkataon ako. Yan ang susi ko. So, ang Ginoo nasayod sa tanan. Mabitaw ni Katoliko siyempre. Walay matag reliyon. Sa Katoliko? Dara na. Ayaw ba ko tayo nakikipahayag ko? Tabi-lapil ko ka. Kung saan maiwala ko, nakunin ko ani nga, concentrate ako. Kaya mga kapatid, kung kayo ay nag-isipan ng kabutihan, manghingi kayo ng kaalaman ng Panginoon. Bigyan kayo. Huwag kayo manghingi sa mga safety. Kasi dito sa Bohol, wala lang lumaban sa akin. Mga safety sa Bohol. Kaya kayo ang binalay. Hindi lang pumunta sila. Natakot. Tagalog ang kapit ko. O bakit? Mayroon bang, wala bang safety sa Bohol? Mayroon. Natakot ko, bakit sino na lang? Kasi hindi na ako maloko. Kasi niloko na dati. Sakat sila. Sige panguros, sige kalawat, sige sabat-sabat, o sabot-sabot. Yun ba ang Katoliko na tunay? O kayo, naging Katoliko, ilang buwan pa. Tapos dipinsa na kayo sa pangalan lang. Paano mauna ang Roman Catholic? Tuli naman yan. Galing sa Jerusalem, kung pangalan ang dalhin natin, sa Roman Catholic doon sa Roma, tawagin ang Jerusalem Catholic. Kasi galing sa Jerusalem eh. Tapos papunta sa Roma, tawagin ang Roman Catholic doon sa Roma. Pumunta naman sa Espanya si Pablo. Anong iglesia doon? Espanya Catholic. Kung saan man taon mo pagdating sa Pilipinas, Roman Catholic din. Naku, kawawa naman kayo. Hindi naman kayo taga-Roma. Philippine Catholic siyempre. Bakit tinanay yung alan ng ng bansa natin? Kaya huwag kayo mangloko. Dahil marami nang naloko. Huwag nang dagdagan. Kaya tama na iglesia dito sa Pilipinas, Philippine Catholic, yun ang totoo. Kasi nandito tayo sa Pilipinas, ang naging alagad tayo ni Kristo. Okay, dako naman tayo sa second cross. Kapatid na Jared, so tanong na tayo. 10 seconds, ay 10 minutes. Sige, next 7. Sila to kami niya to ganito no. Ana, 5. 7. Sa pangutan na tamas. Time start. Now. Okay, ready ka na? Okay, ready na. Ngayon, narinig nyo kanina, sinabi niya, hindi daw Biblia ito. Unang tanong, yung aklat ng gawa na isinulat ni Apostol Pablo at ni Lucas, parte ba ng Biblia? Yes or no? Yes or no? Kategorikan. Yung sinulat ni Pablo. Objection, moderator. Objection, moderator. Ako yung nagtatanong. Siya naman ulit yung nagtanong. Binalik sa akin. Papunsada na. Ang tanong ko sa kanya maliwanag. Sabi mo kanina, hindi Biblia ito. Yung aklat ng gawa na isinulat ni Apostol Pablo, parte ba ng Biblia? Yes or no? Siyempre, parte. Yes or no? Okay, yes. Yes, parte. Wala nga naman sa comics. Ngayong yes, umamin. Ngayong yes, isinulat ni Pablo at parte ng Biblia, ayon sa bersyon ng hawak ko ng aklat ng gawa, ano ang nakalagay? Iglesia Katolika, Apostolika, Romana o Muslim? Kategorikan. Biblia bro, ayun na bro. Oy, huwag mong lokohin. Hindi na Biblia yan eh. Padala ng Bible. Biblia. Objection, moderator. Patutsada na naman.
ang tanong ko sa kanya, sa Webe 31 ng gawa na inamin niya na Biblia at sulat ni Apostol Pablo, anong nakalagay? Dito, pwede mo bang basahin? Yes or no? Basa. Hindi nga, Biblia yan eh. Basta. Magdala kayo ang Biblia rito. Mangloko naman kayo, sirop. Pulder. Moderator, kayo na lang bumasa. Moderator na lang ang babasa. Ano bang nakalagay? O sige, dito sa Acts 9:31 ng Spanish Bible. Translation, La Sagrada Biblia. Ganito ang nakalagay. Las Iglesia Católica Apostolica Romana. Iglesia Católica. Porpas, Topa, Judea, Galilea, Samaria. Ayun. Nabasa bali. Ngayon, sunod na tanong. Ngayong nabasa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Webe 31 ng gawa, ulit ang tanong. Anong nabasa? Iglesia Katolika Apostolika Romana o hindi? Dadyo. Tama. Ano nabasa? Sa dinala niyo nga sirop, saan ba niya galing yan? Sirop lang yan eh. Nabasa? Kung babasahin sa original. Yo, ang tanong ko sa inyo. Tanong. Hindi, pwede hindi. Biblia yan eh. Moderator, ayaw na sumagot sa tanong. Ang tanong ko, sa Webe 31 ng gawa, ang nakalagay sa Spanish Bible, sa La Sagrada Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Aba, hindi pala marunong ng debate ito. Tapos sasabihin mo, natatakot sa iyo ang CFD. Kung ikaw hindi ka dapat katakutan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, maliwanag. Nabasa ko kanina sa Webe 31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Katolika Apostolika Romana. Anong nabasa? Iglesia Katolika o hindi? Dito. Ikaw, Darren, may Biblia totoo. Ba't ako dyan ko babasa? Babasahin ko sa Biblia totoo. Basahin ko. Basahin ko sa Biblia. Kasi kausap natin Biblia eh. Og mao nga ang iglesia sa tibuok Judea og sa Galilea og Samaria nakabaton og kalinaw. Nasaan ang Roman ito? Wala. Diyan may Roman eh. Kaya naman kayo sa mga tao. Biblia yan eh, hindi. Xerox. Nag-object ako, moderator. Sabi ko, dito sa hawak ko. Hindi ko naman siya pinababasa. Tinatanong ko kung ano ang nabasa. Hindi marunong ng debate. Ngayon, moderator, kayo mag-rule. Kayo ang moderator. Okay, at tanong ng kabilang panig, bro. Dito sa translation na ito, sa La Sagrada Biblia, dahil ang nabasa ko dito ay Spanish Bible. Dito daw sa Biblia ito, kahit na sabihin natin Xerox copy, pinapaano niya sa'yo, tinatanong niya sa'yo. Ano daw bang nabasa niya? Iglesia Katolika o hindi? Ano nabasa? Kung babasahin, hindi naman kayo nang dagdag. Basa. Pero paano kung iyan ang gagamitin na hindi naman Biblia? Magdala kayo ng Biblia dito para malata natin hiruko mo kami. Hindi na. Binasa ko sa Biblia. Ito ang basahin ko. Oh. Yan. Basahin ko muna. Huwag yung ipilit. Mabiktima kayo dyan ha. Huwag yung ipilit. Ito muna ang basahin ko. Kasi Bible to. Basahin ko. Basahin niya. Tapos basahin ko rin. Yan. Hawak. Nagkalag na. O mao nga ang iglesia sa tibuok Judea o sa Galilea o sa Samaria nakabaton o kalinaw. Nalig-on ang iglesia o minaghan pinagi sa panabang sa Espiritu Santo o nakinabuhi sila nga madlokon sa Ginoo. Sabi tayo, hawakin mo. Ako ang basa, ako ang hawak. Sa Biblia, ang pangalan sa Biblia ito, La Sagrada Bible o Biblia. Acts 9:31. Iglesia Katolika Apostolika Romana, Nabasa. Purpas, Lud ay Galilea ay Samaria. Mayroong mababasa na Romana, pero Xerox, hindi Biblia. Ang diba ang
Tanong na naman. Ikaw nang tatanong? Okay. Tanong. Okay, salamat sa pag-amin. Na ang nabasa pala sa La Sagrada Biblia na hinako sa Greek ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sunod na tanong. Total ang tema natin ayon sa Biblia at referensya. Sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ayon sa aking nabasa, sino ang nag-found o nagtukod sa simbahang Katoliko? Si Kristo o ikaw? Ayon dito sa aking nabasa, si Kristo o ikaw, categorical. Hindi si Kristo, hindi ako. Kundi ang pare. Ignatius Loyola. Ang tanong ng kabilang panig, dito sa encyclopedia, pwede ba natin pakita? Yan sa encyclopedia, sino daw ang nag-found ng Roman Catholic? Si Jesus daw ba o ikaw daw, bro? Categorical. May paliwanag ka, bro, ng 1 minute. Ignatius Loyola. Moderator, maliwanag ang tanong. Hindi na naman sumagot. Kita nyo, hindi maguno ka debate. Tumutulong pa si Butlay. Sabi ko sa inyo, magsama na kayo doon. Magpuntugin ko kayo ng tunay na aral eh. Maliwanag ang tanong ko dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia. Kasi ang nabasa ng mga taon nabasa ko, the Roman Catholic Church is the society founded by Jesus Christ. Ngayon ang tanong, wala kong sinabi sa San Ignacio Loyola o Lola. Ang tanong ko sa iyo, dito sa aklat na hawak ko, ang nakalagay, Catholic Church founded by Jesus Christ. Tanong, sino ang nagtayo ayon sa aking nabasa? Si Kristo o ikaw? Wala kong sinabi sa Ignacio, sumagot ka kategorikal. Hindi si Kristo, hindi din ako. Gawa-gawa ng Katoliko kasi encyclopedia eh. Hindi Biblia. Encyclopedia gawa ng tao. Kaya nakapabor yung mga Katoliko kasi sila ang nagawa. Kung sa Bible, wala. Zero balance. Ulit-ulit ang tanong. Ayon sa aking nabasa sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, the Catholic Church that is the society founded by Christ. Ang tanong paliwanag, ayon sa aking nabasa, hindi ayon sa imong una-una. Hindi ayon sa utak mo. Ang tanong ko, ayon sa nabasa ko, sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Si Kristo o ikaw? Sagot lang, wala ko sinabi sa Ignacio. You are under cross. Sumagot ka sa tanong ko, ayon sa aking nabasa. Sino? Okay, sagot kayo sa tanong, bro. Pagka hindi kayo sumagot, titigil natin ang debate. Huwag yung pilitin. Kasi gawa-gawa lang eh. Maniwala kayo na ang nakasulat. Ano? Kasi yan ang ginagawa ninyo eh. Ang encyclopedia, ang nagsulat tao. Di ba? Hindi naman si Kristo nagsulat yan eh. At hindi naman ako. Kaya hindi ko paniwalaan yan. Kung maniwala kayo, kayo na yan. Wala kong pakialam na. Kung pwede ka naman mag-next question, bro. Next question ka na lang ba? O sasagutin mo? Okay, hindi umaandar yung oras natin dahil may object ang kabila at gusto niyan sagutin. O, next question ba? Next question? Next question na lang. Sabi ko sa inyo, black na naman ito eh. Sabi niya, gawa-gawa ng tao. Eh, yung Biblia, isinulat rin naman ng tao. Ay, naku, unfair, bias. Ngayon, maliwanag ang tanong. Dito naman tayo. Sa 1611 ng King James Version, sa chapter 3 verse 1 ng Book of John, ang nakalagay ay Catholic faith. Ayon sa aking nabasa, Biblia na ito ha, ano yung itinayo ni Kristo na siyang pananampalataya ng mga apostoles ayon mismo sa 1611? Catholic faith o hindi? Dito. Ito, papasahin. Bersikulo. Anong bersikulo? Anong bersikulo? Hindi na bersikulo. Ito bersikulo. Hindi na bersikulo. Bersikulo ba yan? Anong sulat? Sulat ni? Tanuan. Tanuan
Stop there. Okay, basta ko rin sa Biblia. Ito muna. Objection, moderator. Sabi ko dito. Hindi ko sinabing dyan. Biblia man yan. Tinan mo, talagang mandaraya itong taong ito. Maliwanag ang tanong ko dito sa 1611 na dala ko. You are under cross-examination. Sumagot ka sa tanong ko. Pag tinatanong kita ayon dito, dito ka sumagot. Sabi na nga paano ka katatakutan ng mga CFD sa mall? Hindi ka marunong ng debate. Hindi ka marunong sumagot ng kategorikal. Unang tanong ko sa'yo, hindi mo sinagot. Pangalawang tanong, hindi mo na naman sinagot. Bakit? Dahil alam mo sa sarili mo, ang nagtayo ng simbahang katoliko, si Kristo. Kaya, ayon dito sa 1611 na hawak ko, ano ang ating mababasa na siyang referado sa iglesyang itinayo ni Kristo? Dito, Catholic faith o hindi? Babasahin ko yan. Pero una, basahin ko itong Biblia ko. Hindi pwede na yan ang basahin ko. Ito ang basahin ko. Biblia Katoliko ito eh. Huwag mo sabihin ito mali. Eh, yun tama. Okay. Basahin ko muna. Basahin ko yan. Huwag kayong mga Unang Juan, Kapitulo 3. Ito nga pinababasa ko. Mamaya na yan. Ito nga eh. Basahin ko na yan. 1-3. Ano ito siya? Kaibigan ko na po eh. Hindi naman ba ito? Juan, unang Juan. Juan lang? Juan? Ang Christian ha? Yan. Juan lang yun po. Christian lang. Batas ba? May dala akong bibigay. Ba't akong basa na? Hindi naman sa akin yan. Verse, country, verse. Verse 1. Palandungan ninyo. Ano pa lang 4? 4 with 1. Mga igsuon, ayaw ninyo tuwiin ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anak kanila. Kung dili, usaha ninyo kung gikan bagyon sa Diyos ang Espiritu anak kanila. Kaya hanggang dili matuod ng mga propeta manungha sa tanang dapit. Okay. Awakin mo. Dahil ko. Ngayon, itong translation na mababasa ko sa kanya, ito ang unang-unang King James Version na nailabas. Hindi aklat katoliko ito ha, aklat protestante ito, kagaya niya. Ano bang ating mababasa? Maganda basahin mo ito. Kung ano bang mababasa? Catholic faith, patunay ng Iglesia Katolika, hindi na yung ni Kristo, hindi. O sige, basa. First John chapter 4, verse 1. Ito ang verse 2. Last verse ko yan. Ito sa What I have been told. they were them not to Moderator na lang babasa. Total, ayaw niya basahin, ang babasa na lang ang moderator. Ayan. Hindi mabasa. Moderator ang babasa, ito. Huwag mo hindi basahin, hindi mabasa. Ito. O, ikaw babasa. Sige, ang moderator babasa. O, sige. Ano ba, pag umalis ka na sa maging moderator, pambihira. O. Sige. O, ano sa ayaw nyo na? Natakot na kayo? O. Bakit siya moderator? Ikaw moderator. O, total. Infection mo kasi Basahin yan. ko na lang. Hindi marunong. O, ito. Basahin na, basahin. Wala ko pa dito. Nakakarap siya sa
Sabi mo, first John. Oh, first John. First John, chapter 4. Yan, first one. Dito tayo dito. Hindi, kasi ang sabi mo, first John, chapter 1, ayaw nila masahin. O ngayon, mga kapatid, total, nagkaroon ng interruption dahil ayaw nilang basahin, ako na lang ang babasa. Okay. Ayaw nilang basahin eh. Babasahin mo. Maski itong kakampi niya, pati siya, ayaw niyang basahin. Ewan ko kung bakit. Ano bang mababasa? Maganda pa ilawan natin to eh. Ito, basahin natin ha. Masyado maliit. Oh, nakalagay. Nakalagay ay, He warned them to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Nabasa ba? Nabasa mismo sa genuine na Biblia sa unang translation ng King James Version sa 1611. Patunay na ang premise ko, ang Iglesia Katolika, ang iglesyang itinayo ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. Dahil nabasa, Catholic faith, pananampalatayang Katoliko na referado sa itinayo ni Kristo. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Total ang ating moderator ay umatras at hindi naman nila binasa. Dako tayo sa konklusyon. Isang salit. Ayan, tinigil na pala. Ang tanong, bakit hindi